Magandang araw bayan sa ating mga nagbabagang balita. Naging usap-usapan ngayon ang kahihiyan na kinaharap ni Pangulong Ferdinand Cottin Jr. matapos walang may sagot sa isang mahalagang panayam. Ang nasabing panayam ay tungkol sa isyu ng ekonomiya at iba pang mahalagang aspeto ng pamamahala. Maraming mamamayan ang nadismaya at nagulat sa naging performance ng Pangulo sa nasabing pagkakataon. Ayon sa mga ulat, tila nahihirapan si Pangulong Marcos sa mga tanong na ibinato sa kanya ng mga mamamahayag. Ang ilan sa mga tanong ay ukol sa plano ng administrasyon sa pagharap sa lumalalang inflation at upang isyong ekonomikal na lubos na nakakaapekto sa mga Pilipino. Dahil dito maraming netizens ang nagbigay ng kanilang opinyon at pagkadismaya sa social media na lalong nagpatindi sa kontrobersiya. Sa kabila ng kahihiyang ito, nananatiling kampante ang Malacanang na malalampasan ng Pangulo ang insidente. Ayon sa kanilang pahayag, patuloy ang pagsisikap ng administrasyon na tugunan ang mga problema ng bansa at hinihiling nila ang pag-unawa at suporta ng publiko. Patuloy ang ating pag-aabang sa mga susunod na hakbang ni Pangulong Cottin Jr. at ng kanyang gabinete upang maibalik ang tiwala ng taong bayan. At yan na ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga susulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Si Marcos Jr. kung sino ang ipapalit kay Vice President Sara Duterte. Tayo naman ho kasi dito sa PH Update, alam niyo ho mga kababayan, kung tayo ang tatanungin, mas mainam na ilagay dyan sa Department of Education Secretary yung kanyang asawa, si Lisa Araneta Marcos. Kasi mahilig ho yung utos ng utos eh. Tingnan ho natin pagka binigyan siya ng talagang full-time na trabaho, kung talagang mapanindigan ng ali na yan. Kasi pag hindi na pagka kasi pumasok siya diyan sa Department of Education, ano nga yun, benepisyo yun para sa pamilya nyo. Kasi medyo malalayo siya yun sa alak. Ha? Kasi kung Department of Education Secretary ka, dapat magpakita ka ng magandang halimbawa sa mga kabataan. Kung hindi ka pwedeng walang kaabog-abog, umiinom ka ng umiinom ng alak, hindi pwede yun. Kaya kung ako dito kay Marcos Jr., dapat talaga ipalit niya bilang Department of Education Secretary itong si Lisa Araneta Marcos. Kasi pinuportray niya kahit itong si Marcos Jr., na itong asawa niya na to napakahusay at napakagaling. Para magkaalaman at makita ng ating mga kababayan kung hanggang saan ba talaga ang kakayahan nitong si Lisa Araneta Marcos. Gawin mo siyang Department of Education Secretary. Abogada naman yan eh. Diba? Diba? Nagtuturo din yan ng batas. Gawin mo siya ng Department of Education Secretary, tingnan natin kung siya pupulutin. Para magkaalaman kung sino ba, kung ano nga ba ang kayang gawin ng asawa mo, Marcos Jr. Ito ang naging panayam ng media dito kay Marcos Jr. kaninang umaga, kaugnay diyan sa tanong kung meron na bang napili itong si Marcos Jr. para ipalit dito kay Vice President Sara Duterte bilang Department of Education Secretary. Ito ho mga kababayan. DepEd Secretary by the end of the DepEd Secretary, sir. Well, no, it turns out it's harder than I thought. So, because we have to absolutely get it right. So, I'm giving myself more time. So what makes it very hard for you? Alam mo, hard talaga yan. Hard na hard talaga yan, sir. Lalo na kung meron kang ibang pinagkakaabalahan. Sobrang hard ho niyan. As I told you before, we have to see really what the DepEd needs. Of course, there are many calls for the new secretary to be an educator. There are many calls for the new secretary to be an administrator. There are new calls to be a historical professor for all of this, and they're all valid. Alam mo, simple lang yan eh. Diba? Ginawa ka namin Pangulo dahil naniwala kami sa'yo. Naniwala kami dun sa mga decision making na gagawin mo sa ating pamahalaan. Ngayon, kung pinakikinggan mo lahat ng alingas-ngas dyan sa gilid mo at wala kang firm na paninindigan o firm na pagpili kung sinong ipapalit mo kay Vice President Sara Duterte, yan lamang nagpapakita kung gaano kahina yung panunungkulan mo bilang Pangulo ng Pilipinas. Pinakikinggan mo yung mga alingas-ngas na nagsasabi dapat educator, dapat historian, dapat administrator. Kaya ka namin ginawang presidente dahil may tiwala kami sa iyo na
gumawa ng mga vital decision sa ating bansa. Hindi para i-chismis mo sa akin kung anong gusto ng mga nakapaligid sa iyo, ng mga alingas-ngas, yung mga amuyong na bumubulong-bulong sa iyo. Siguro, pagka merong bumulong sa kanya, siguro iba-iba, depende sa tama kung ano yung binubulong sa kanya. Yan ay nagpapakita na sobrang hinaho ng ating napiling leader nung nagdaang eleksyon. Yan ho si Marcos Jr. Tuloy natin mga kababayan. Valid concerns. That's what education is all about, and that is why. And I've gone through so many CVs. Marami tayong magagaling. It's the one. We have to choose somebody who has an understanding of what is important in terms of being an educator. But then we also have to find the same person also has to have those qualities that. Ang dami mong hanas, sir. Ang dami mong hanas, ang dami mong kaartihan, daig mo pa yung si Lais na ewan. Kung pipili ka, pumili ka na. Kasi kahit pa naman sinong ilagay mo dyan, walang makakatapat sa ginawa ni VP Sara dyan sa Department of Education. Kung gusto mong maipakita sa papalit na Department of Education na kayang tumbasan, tapatan, lampasan yung nagawa ni Vice President Sara Duterte, wala na ho kayong makikitang ganun. Yung mananatili sa most trusted and best performing government agency yung Department of Education, malabo pa ho sa sabaw ng pusit yan. Gusto nyo mangyari na yan? Alam naman ho natin, ang dami daw merong magagandang CV, magagandang, kumbaga, yung kanilang mga experience, magaganda, di ba? Kaso ang problema, kahit gaano pa kaganda ang CV niyan, kung kukunin mo yan sa circle ng mga kurakot at mga manluloko yung kaibigan, walang mangyayari dyan sa Department of Education. Kaya ngayon pa lang ho mga kababayan, tanggap na ho natin na talagang sasadsad na naman ho ang kalagayan ng ating edukasyon pagka pinili na ni Marcos Jr. itong kapalit ni Vice President Sara Duterte. Ang daming kalukuhan that they can galvanize this very, very large bureaucracy, which is the DepEd, to achieve all of those gains. Loko-loko ko pala eh. Alam mo na palang napakahalaga ng DepEd noong yung busy mo ang nandyan sa departamento, di mo man lamang sinusuportahan. Dinudurog siya, pinapahiya siya, sinisira pagkatao niya, ikaw nakatayo ka lang. Loko-loko ka pala eh. Kung inalagaan mo yung Department of Education Secretary mo, di ka naghahanap ngayon. Isa pang naging problema mo yan. Mahilig talaga sa problema tong mama na to, sa totoo lang. All of those changes to make the educational standard better. Ang lagi naman natin tinitignan ng mga test score natin. We have to bring up the test scores. We all know that. So you need an educator who understands how to help the. Kahit ano pang galing ng educator na dadalin mo dyan, yung Department of Education Secretary, pagka iniisip ng mga yan, hindi tunay na malasakit kagaya ng pinakita ni VP Sara, wag na kayong umasa na magandang resulta The dyan. students, how to help the teachers. Number one. So, that's it. There are many people who understand that, who are experts really in the educational sector. But then how do you achieve that? That requires a very good hand on the pillar of the DepEd who can manage it properly, who understands the bureaucracy, who understands how to use a budget properly. All of these. Who understand daw. Alam kung paano waldasin yung budget properly. Dito natin makikita yung kawalangyaan nitong mga namumuno sa ating bansa. Hindi man ho yung yung kapakanan ng mga kabataang mga learner ang iniisip yung pagwalda sa pondo ng Veteran Garapata. Napakawalangyaan talaga nitong presidente na to. Tuloy natin. Yun ang mahirap ang trabaho ng DepEd. Kaya I can that's why mahirap daw trabaho ng DepEd. Ba't di mo sinuportahan si VP Sara? Alam mo pala yun eh.
Kaliwat ka ng pambababoy ang inaabot niya, di mo man lamang sinuportahan. Napakawalang nga talaga nito tao na to. Meron ka pang kapal ng mukha na sabihin na napakahirap ng trabaho ng Department of Education Secretary. Pagkatapos ng ginawa mo sa kanya, dapat tahimik ka na lang yan ngayong mga panahon na to eh. Kasi ano ba naman yung mga naging dahilan? Huwag na ho tayong nagmaglokohan. Binaboy nyo si Vice President Sara Duterte. Habang ginagamit nyo siya, kumbaga kinulong nyo siya sa isang lugar na kung saan di siya makabira dahil nasa loob siya ng gabinete. Pero yung mga kasamahan nyo, yung asawa mo, yung mga trolls na hinar ng mga alipors mo, walang humpay siya kakabira kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, meron ka kapal ng mukha sasabihin na napakahirap ng trabaho ng Department of Education Secretary. Pero hindi mo tinulungan yung ilinagay mo na nagkaroon pa ng most trusted and best performing government agency. Napakawalang nga talaga tao na to. Why we have to thank Inday Sara for really the effort that she put in. There's a great deal more work to be done. Nilatag na eh. Yung matatag curriculum, nakalatag na yun hanggang 2028 eh. Loko-loko ka ba? Wala na, execute na lang yung nagawa ni VP Sara, yung mga plano. Anong there's more lot works to be done? Loko-loko! Anong work na alam mo? Nandun ka lang naman sa Malacanang, pakuya-kuya-koy. Ano ang nampito ng karapata? Linuloko mo na naman kami, Brad. And we'll find the right person to do it. Ilan lang nasa shortlist? I'm sorry? Shortlist. Ilan lang nasa shortlist? Well, I'm not going to let you tie me down to anything. Putusin. Siguro ano yan, medyo mababa yung ano niya. Kasi kita ho natin yan pagka medyo hindi maganda yung dating niya. Siguro medyo masarap ang dating sa kanya ngayong mga panahon. We're looking at everyone. We're looking at everyone. We don't make a short list. Every time I know people myself na sa palagay ko kaya nila yung trabaho. Sa palagay daw nila kaya nila trabaho. Si Boying kaya niya ba trabaho? Of course, kaya niya yung trabaho. Nakakapag-deliver yan. Si Mel Yunario, itong si Mel Robles, kaya niya ba trabaho? Of course. Kayang-kaya niya yung trabaho. Nakakapag-deliver yan. Yung ginawa mong Speaker of the House, syempre, kayang-kaya trabaho. Yun no, mga ganong klaseng mga manggagawa ang kailangan nitong administrasyon na to. Sino pa ba yung mga mahuhusay na mga sekretary nitong si Marcos Jr. na nagagawa nilang trabaho? Yang si Gibo Teodoro, of course. Kayang-kaya nila yung trabaho na binigay mo. Di ba? Nadi-deliver nila yung mga requirements na ibinibigay mo sa kanila. Diba? Paigtingin ng issue dyan sa West Philippines. Yes, sir. Maya't maya, merong mananalo sa loto. Yes, sir. Diba? Yang sa DOJ. You know what to do. Yes, sir. Diba? Ganun yung mga klaseng individual ang namumuno ngayon sa ating bansa. Kaya huwag na huwag kayo magpaloko. And many people come to me and say, why don't you think about this fellow? Why don't you think about this? Pagka na lumayo, yung katabi mo pagkagabi, ang tanong, katabi mo pa kaya? Si Lisa Araneta Marcos ilagay mo para medyo, kumbaga, yun na yung pinaka-rehabilitation niya. Malayo-layo siya sa toma, di ba? Sabihin ko sa'yo, yun yung pinakamagandang ipalit mo kay VP Sara, yung asawa mo. Para at least makonsensya siya. Dapat pagka maaga, hindi ako pwedeng uminom. Yung tipong magkaroon siya ng ganong pakiramdam sa kanyang sarili, hindi pala maganda yung mayat maya. Umiinom ako, di ba? Hindi magandang halimbawa sa mga kabataan. Pasasalamatan mo ako, Brad. Sabihin ko sa'yo, pasasalamatan mo ako. The maestra, why don't you? So we look at them. Ibig sabihin na, Mr. President, We have to get... nahirapan kang pumili. Gusto mo nire-recommend. Sa madaling sabi, oo, nahirapan akong pumili. Hindi ka nahihirapan pumili, Brad. Alam mo ano meron? Hindi mo natututukan kasi marami kang pinagkakabalahan mo. Loko mo na naman ako eh. Ito mga kababayan, dito natin makikita, kaya pinagkakamalang bangag. Nakikita ko to dito sa post nitong si Sir Jason. Panoorin nyo ho ha. Ang tanong sa kanya, Sir, ilan po ang kinukonsider nyo? Alam nyo anong sagot nitong si Marcos Jr.? Bakit kayo nagugulat? Ay, nakanampet ng garabada. Ibang klase na naman. Ibang klase na naman nung siguro yung dating sa kanya, kaya yun ang sagot niya. Pakinggan nyo mga kababayan. Pakinggan nyo, makinig. Ito.
Sir, ilan po yung pinakonsider? Oo. Tama ho bang sagot yon doon sa tanong na ilan ho ba ang kinukonsider ninyo? Yun siguro yung kaugnay doon sa Department of Education Secretary. Ang sagot ho nitong bangag, bakit kayo nabubulag? Meron ho talagang mali. Ano lang, Betang Garamata? Sir, kung ako sa'yo, kung hindi ka handang humarap sa mga ambush interview na yan, dahil alam naman ho natin na kargado yung mga yan. Bago humarap sa ano yan, dyan sa ambush interview na yan, nasa staff niya na ho yung mga tanong na yan. Yung mga PCO na yan, yung mga nasa press, yung naka-assign dyan sa Malacanang, naka-assign kay Marcos Jr. ng mga media man. Ang ginagawa ho ng mga yan, bago pa ho sila magtanong kay Marcos Jr., binibigyan na ho sila ng mga pointers. Ito yung mga dapat itanong about kay Secretary, Naitanong ho ba yung sa West Philippines Wala hong naitanong yung kasi hindi ho yung kasama sa pinag-usapan nila. Dapat, bakbakin muna natin yung kay Vice President Sara Duterte. Pakita muna natin na talagang sobrang busy ko kaya hindi ako makakita ng kapalit niya. Yun. Kaya wag mo kayong magpabudol dyan sa mga ambush na yan. Ngayong mga panahon na to, mga kababayan, wala nang ambush interview yung si Marcos Jr. Lahat yan, binibriefing ho ng PCO. Yung mga tanong na itatanong nila, galing ho yan sa PCO. Hindi naman ho kaya mag-isip ng diretso ng mama na yan. Yung impromptu na sasagutin yung mga tanong, imposible ho yun. Bago ho siya umarap dyan sa ambush interview na yan, alam niya na ho kung ano itatanong sa kanya. Kaya habang nakaupo yan, ito sasagot ko dyan. Ganyan na sasabihin ko. Magpapakapogi ako, sasabihin ko. Yung mga maraming amuyong na nagsasabi sa akin na dapat educator, dapat administrator, dapat ganito, dapat ketyo. Anak ng Petrang Garapata, simple lang. Pumili ka na. Sa ayaw sa gusto mo, walang makakatapat sa nagawa ni VP Sara. Dito sa video na to, palakpakan ho natin ulit ang ating mga iniidolo dyan sa third floor studio. Palakpakan ho natin. Itong si Sir Marlon at itong si Mangka. Panoorin ho natin ang alam dito. Kahit po ako, yung mga ibang kausap ko, iba pa rin talaga yung Duterte. And yung iba pa nga mga nasa UAE daw siya. Nasa UAE. No? Oo nga, saan sa UAE? Abu Dhabi o Dubai? Oo. Ito na naman si pinagtripan ako kagabi nito si Simon Says. Ano sabi? Parang sabi niya? Ano yung sabi mo, Simon Says? Kamatis na may tomato sauce at ginataan. Bakit? Ano ito yun? Kamatis na may tomato sauce. Tapos Talaga? may ginataan. Masarap nun. Talaga? Sabi ko, Kamatis na, tomato sauce. lalagyan mo ng tomato sauce yung kamatis. Talaga? Oy. Shoutout po muna natin yung mga kasama natin nandyan sa Hong Kong, no? Yung sa Maisog, Hong Kong. Ingat ha. Enjoy nyo yung inyong Hong Kong trip. Kay brothers, mga banateros, nandyan ho sila ngayon sa Hong Kong. Enjoy. Kahit wala ho tayo dyan, nakikisa ho tayo sa kanilang adikain dyan sa Hong Kong. Okay? Bukas kung sakaling sa July 1, kung magkakaroon ng Maisog Rally, i-cover ho natin yon. Saka yung mga magsasalita, gagawan ho natin ng mga reaction video. Tuloy ho natin. Ewan ko dito kay Simon. Alam niyo yung sago na maliit na bilo-bilo? Lagay niyo sa champurado. Akala ko sa kamatis, Marlon. Hindi, sa champurado. Ito si cooking ina mo. Bakit kinikilig ako pag si Basde ang sinasabi ni Pam? Ang maganda ng pangalan nyo, cooking ina mo. Oy, meron tayong kilalang kaibigan din na pero hindi siya cooking ina. Ano? Si Attorney Cookie siya ha. Yusek, kamusta ka na? O nga, nagpapasigot ko pinalalo. Sabi niya, shoutout naman. Attorney Cook. Baka naman. Miss ko na yung team, ha? Miss ko na. Nakita ko rin si Krisa sa my day niya. Sexy. Chris, hello. Hi, Krisa. Message ka daw kay Marlon. Wala, message ka. Sabi ko, lupet. Nag-message ka? Hindi na, nag-my day So, syempre, react ka lang. Ay, Sir Marlon. daddy nyo, Walang mali siya yun at puro tama siya. Pag walang mali siya, ibig sabihin, tama siya. Ako yata yung may mali siya. Sorry po. Baka may magkakamaya. Sorry na. LC Roble, nakasuporta na. Yung mic ni Ma'am Pug, pag alam mo, gagaling sa ilalim ng lupa Pero ano lang ho tayo, kapit lang tayo. Pagka ho,
pinapanood nyo tong third floor studio, medyo sumasablay yung audio, kapit lang ho. Minsan nasa connection yan. Minsan nasa connection. Pero balita ko, mag-a-upgrade na sila ng mic eh. Mag-a-upgrade na ho sila ng mic. Naman talaga si VP Sara. Pero sa likod lang, after July 19, todo na siya. Sana. And kailan na nga, July 22, 24, ang SONA, no? Yung pa rin yung panawagan natin. Sana may hiwalay na SONA ang Vice President Sara. It really makes me wonder. Kasi itong darating na SONA na to, Marlon, matetest mo talaga dito ang pagiging ang pagiging Bangag. excuse the term, pagiging sinungaling ng gobyerno sa mga datos na ilalabas nila. Ito ba ay totoong datos? Ito ba ay mga makatotohanang datos? Ito ba ay datos na na-achieve na or datos na wino-work out mo pala? Mangangako ka na naman. Oo, di ba? Ang hirap. Tapos, kung babalikan mo yung nakaraang SONA mo, na-deliver mo ba doon yung mga pinangako mo? Unang-una, binilang mo. Nagbigay ka ng ultimatum dahil sabi mo bilang na ang araw ng mga smugglers. And hoarders. Ang hinuli mo si Buyas Queen. Sino nga? Actually, hindi hinuli. Lea Cruz. Diba? Si Lea Cruz lang. Ang dami ron sa listahan ni Congressman Swansing. Na ngayon ay nasa PFP na yata siya. Talaga? Nanumpa na yata sa PFP. Okay. Hindi ko lang alam, So, pero tanong yan. So, talagang biglang switch, di ba? Oo. Ang scary. Napanood mo, Marlon, ang debate ng CNN, US Yan. Ayan ang hinihintay ko. Yan ang hinihintay ko. Tayo dito sa PH update. Sino ba? Team Biden ba tayo o Team Trump tayo? Anong team ho kayo? Ito, tanong natin. Kaninong team ho kayo? Team Biden o Team Trump? Di ko muna sasabihin niyo sa atin. I-komento nyo sa baba kung kaninong team kayo. Basta ako, doon ako sa tropa ni PRRD. To watch it. Sorry, mamaya siguro pagtapos ko You have to watch it. Hindi ko pa siya masyadong na-assess. But then my first impression, doon sa, siguro mga first 15 minutes ng panonood ko, it was very simple in execution, simple stage, dalawa lang yung kandidato, and the program made sure that they make it about the two candidates and their messages. Kasi dito sa Pilipinas, Marlon, ilan ng presidenteng tumatakbo? May mga nuances. Mga nuisance. Na candidate, di ba? Pero mga panggulo. tapos nasa entablado din and all. And then, syempre, star ang kandidato.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!